Magandang araw sa lahat ng mga nakatunin ngayon dito sa DZUP. Welcome to the Banyuhay Podcast Series. I am your host, Dennis Kilala from the Department of Political Science, and welcome to Banyuhay. Ang podcast na ito ay inisyatibo ng UP Center for Integrative and Development Studies, ang research think tank ng University of the Philippines. Ang UP-CIDS ay ang policy research unit ng UP System. Ito ay tinatag para suportahan ang iba't ibang klase ng pananaliksik at pag-uusap tungkol sa mga isyong may kinalaman sa pag-unlad ng bansa at pamamahala nito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga ideya mula sa akademya at mga praktikal na solusyon para harapin ang mga masalimuot na problema sa lipunan, ekonomiya at politika ng Pilipinas. Ang Program on Social and Political Change o PSPC ay isa sa 18 programa sa ilalim ng UP-CIDS. Ang PSPC ay naglalayong suriin at ipaliwanag ang mga isyong panlipunan at pampolitika na kinakaharap ng bansa ngayon. Ito ay upang makabuo ng mga rekomendasyon para sa gobyerno at iba pang institusyon. Nagsasagawa ito ng mga pag-aaral na makakatulong sa mas maayos na pagpapasya sa mga lokal, pambansa at pandaigdigang antas. Ibinabahagi ang mga natuklasan nito sa mga eksperto, policymakers at sa publiko. Ang Banyuhay Podcast Series ay proyekto ng PSPC upang suriin ang samot-saring isyong panlipunan. Sa bawat taon ay may panibagong season at para sa taong ito, inahandog namin ang Uncharted Grounds, The Hidden Side of Charter Change. Sa 4-part series na ito ay pag-uusapan natin ang mga kritikal pero madalas na napapabayaan at bihirang talakay na aspeto ng Chacha tulad ng constitutionalism, political economy o ang ugnayan ng politika at ekonomiya, ang Bangsamoro autonomy at ang lokal na pamamahala. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng isang aspeto na hindi masyadong nabibigyang pansin sa ating konstitusyon, ang political economy o ang relasyon ng lipunan, ekonomiya at pamahalaan at ng paggamit ng ating mga resources. Ano nga ba ang sitwasyong politikal at ekonomiya ng bansa kung ang charter change ay maisulong? At ano ang epekto nito sa ating konstitusyon? Para sagutin ang mga tanong na ito, mapalad tayo na makakasama si Dr. Giancarlo J.C.B. Punong Bayan. Siya ay isang assistant professor sa University of the Philippines School of Economics. Nakuha niya ang kanyang PhD mula sa UP School of Economics noong 2021, kung saan nagtapos din siya bilang summa cum laude noong 2009. Ginawaran siya ng Jose Encarnacion Jr. Award for Excellence at Gerardo P. Sicat Award for Best Undergraduate Thesis. Dati siyang nagtrabaho sa Securities and Exchange Commission, World Bank Office sa Maynila, FEU Public Policy Center at National Economic and Development Authority o NEDA. Ang kanyang kasulukuyang interes sa pananaliksik ay macroeconomics, kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas, economics of education at development economics. Si Dr. JC ay nagsusulat ng lingguhang column tungkol sa ekonomiya para sa Rappler.com. Siya rin ay co-founder ng Usapang Econ at co-host ng Usapang Econ Podcast. Noong 2023, ang kanyang unang libro, False Nostalgia, The Marcos Golden Age Myths and How to Debunk Them, ay inilathala ng Ateneo de Manila University Press. Ngayong taon, natanggap ni Doc JC ang The Outstanding Young Men Award para sa Economics. Si Doc JC ang head researcher para sa Philippine Microfinance Survey, isang proyektong pinasimunuan ng WeSolve Foundation, CARD at ASA. Nagsisilbi din siyang co-convener ng Higher Education Research Program ng UP-CIDS. Welcome po sa Banyuhay, Dr. Punong Bayan. Maraming salamat, Dennis, sa imbitasyon at nagagalak akong samahan ka dito ngayon. Kami po ay mapalad na kasama namin kayo ngayon kasi nga po tulad ng aming nabanggit, isa po sa mga hindi na pag-uusapan pagdating sa usapang konstitusyon at pati na rin po siguro sa charter change ay yung political economy. Para po sa ating mga nakikinig, Dr. JC, maaari niyo po ba kaming tulungan para maintindihan kung ano po bang ibig sabihin ng political economy?
Well, sa totoo lang, Dennis, yung katagang political economy, yun yung unang kataga sa terminong economics. Or kung di ako nagkakamali, isa siya sa mga unang kataga na kapag pinag-aaralan natin yung ekonomiya, political economy ang tawag doon. At merong napaka-importanting dahilan kasi yung economics, alam natin, ay tungkol doon sa resources sa ating lipunan, kung paano ano yung mga serbisyo at produkto na ginagawa natin sa isang ekonomiya, paano yun dinidistribute at sino ang nakikinabang, etc. At yung ganong klaseng concern ay napakalaki ng overlap dun sa politika dahil syempre dun sa distribution ng resources, etc. ay napakalaki ng kinalaman ng gobyerno, ng estado, ng mga institusyon. Kaya parang in a way, kung gusto mong maintindihan yung politika sa isang lugar, kailangan maintindihan mo rin yung economics. So talagang sabay mo dapat sila maintindihan. Siguro tama yun, Dr. JC, no? Para mas maunawaan yung ating lipunan, yung kung paano inaayos yung resources natin, kinakailangan intindihin siya dun sa ating pamamahala din, paano siya pamahalaan. May pagkakaiba po ba yung mga sinasabi nilang, kasi isa sa mga sinusulong ngayon yung tinatawag nilang economic charter change. Ano po ba ito? Tsaka ano po ba yung pagkakaiba nito dun sa mga dating isinusulong na charter change? So, yun nga, yung mga politiko natin gustong baguhin yung 1987 Constitution at isang malaking bahagi ng Constitution ay may kinalaman sa ekonomiya. At ang gusto nilang galawin, sabi nila, gusto nilang manghikayat ng mga investments dito sa Pilipinas at para mangyari iyon ay dapat daw paluwagin yung mga restrictions na nakapaloob sa ating Constitution na humaharang doon sa mga investments na iyon. Sinasabi halimbawa na, di ba, merong 60-40 rule for foreign direct investments. Ibig sabihin kung ikaw ay isang foreigner at gusto mong mamuhunan dito sa Pilipinas, hindi pwedeng 100% nung negosyong gusto mong itayo ay sayo kung ikaw ay isang foreigner. Kung gusto mong mag-invest dito sa Pilipinas ay dapat meron kang kasosyo na Pilipino at dapat 60% at least ang hati ng Pilipinong investor at yung sayo ay hanggang 40% lang. Sinasabi ng mga politiko na hadlang ito dun sa mga investments kaya daw hindi umuunlad yung Pilipinas kasi hindi sapat yung mga ganong klaseng investments. So yun yung gist ng economic charter change. Maraming salamat doon, Doc JC. Pero sa tingin nyo, Doc JC, itong sinasabi na kinakailangan baguhin itong 60-40 na to pagdating sa pagmamayari ng mga business, kumpanya dito sa Pilipinas, meron bang basehan yun sa tingin nyo? Well, sa totoo lang, Dennis, hindi nga ito priority ni Pangulong Marcos until last year. Sinabi nga niya noong 2023 na is not a priority. Nakakatawa na naging priority siya this year. Pero isa ding nakakatawa, Dennis, ay kung susuriin mo yung constitution natin, sa totoo lang karamihan ng mga industriya sa Pilipinas ay maluwag na para sa mga investors. Kaya kung mapapansin mo yung resolution of both houses na ni railroad na mga kongresista kamakailan ay 3 sektor na lang yung gusto nilang buksan sa investments at iyon ay advertising, public services, tsaka education. So ito pa yung mga nananatiling medyo talaga mayroong mga restrictions pero 3 na lang yan. Sa dinami-dami ng mga sektor sa ating ekonomiya, 3 na lang yung talagang hinaharangan pa ng ating konstitusyon. At in fact dun sa education, ang gusto nilang isama dito ay higher ed. So in other words, parang talagang limitado lang talaga yung espasyo o yung mga sektor na gusto pa nilang paluwagin kasi ang katotohanan sa ekonomiya natin ngayon sa 21st century ay maluwag na para sa investors na pumasok at mamuhunan dito sa Pilipinas. Ang problema lang kasi ay bakit walang pumapasok na investments dito kung maluwag na pala yung mga ibang sektor? So, ang argumento ng marami ekonomista ay kasi sinasabi ng mga politiko ay is a necessary thing that we should change the Constitution. Necessary. Ibig sabihin kung hindi natin galawin yung Constitution ay hindi papasok yung mga investments. Pero ang sinasabi naming mga ekonomista, in fact sa UP School of Economics, meron kaming sinulat na discussion paper na ang argumento namin
itong economic charter change, hindi talaga ito yung susi para sa pagpapalago ng ekonomiya natin. Taliwas dun sa sinasabi ng mga politiko. At ang sinasabi namin sa discussion paper, dapat ayusin natin yung mga mas mahahalagang mga problema. At ano ba itong mga mas mahahalagang problema? Ito yung corruption, yung bureaucracia ng ating gobyerno, yung sobrang daming permits na kailangan i-secure ng mga gustong mamuhunan. Halimbawa, I think may pag-aaral, Dennis, na kung gusto mo magtayo ng negosyo dito sa Pilipinas, ikaw ay isang foreigner, parang lagpas 100 mga pirma ang kailangan mong i-secure. Grabe Kung yun. ano-anong mga permit hanggang sa barangay permit, mayor's permit, etc. na talagang masasala talaga kung sino yung pinaka may kakakayahan na talagang tiyagain yung ganong daming permit. Siya na lang ang talagang mag-i-invest dito sa Pilipinas. Kaya rin hindi kagulat-gulat na maraming mga investors na may pera at gusto maglaan sana ng pera dito sa Pilipinas na to turn off at gusto nilang mamuhunan in other economies, including for example Vietnam, na ngayon ay in fact alam mo ba mas mayaman na yung Vietnam sa atin in terms of income per capita o yung kita, average na kita ng mga mamamayan nila. So ayun, kailangan nating solusyonan yung mga mas fundamental problems. Itong economic charter change, hindi talaga ito yung sagot. Kumbaga, Doc JC, no, may tinitingnan silang solusyon pero hindi siya yung solusyon doon sa tinitingnan natin talagang problema. Correct. Maraming salamat, Doc JC, para doon. Doc JC, kunyari naman, napatupad na nga dito sa tatlong aspeto na to ng ating ekonomiya. Kunyari, maging matagumpay yung mga nagsusulong ng economic charter change. Ano po kaya yung sa tingin ninyo na maaring epekto nito sa mga mamamayan? Well, suriin natin yung tatlong sektor na nabanggit ko. Halimbawa yung higher education. Ang implikasyon ng gusto nilang mangyari na buksan yung higher education ay nainggit daw kasi sila dun sa mga Ivy League universities, for example, sa mga mayamang sa US na nagtatayo ng mga branch nila or campuses nila sa mga developing economies. So ang joke ko nga dito, baka mamaya meron ng Harvard Caloocan o Harvard Diliman kapag matuloy ito. Pero ang tanong ay, yung ba talaga yung solution para sa ekonomiya natin? Na makakaasa ba tayo na biglang uunlad yung Pilipinas kung hayaan natin makapasok yung mga foreign universities dito sa bansa na magtayo ng ganong klase mga colleges and universities? And dapat din nating tanongin, sino ang makikinabang kung pumasok itong mga eskwelahan na ito? Hindi kaya yung mga mayaman lang din o yung nakakaangat sa buhay? Which is weird din kasi sa ngayon naman, kung ikaw ay isang Pilipino at gusto mong mag-aral abroad, malaya din naman ang maraming mga Pilipino makapag-aral abroad, di ba? Ikaw isa kang halimbawa doon, di ba? So, ayun. Tsaka yung mga politiko, halimbawa yung mga anak-anak nila, parang option na talaga na umalis ng bansa at mag-aral doon. So, kumbaga, bilang isang solusyon dun sa pangangailangan natin ng investment, ay parang hindi ka rin makakaasa na biglang uusbong yung ekonomiya natin dahil binuksan yung higher ed. And for the same reason, yung advertising din, ibang-iba na rin kasi yung sektor ng advertising. In fact, may mga pag-aaral na nagpapakita na, in fact, and even if you think of it, kaya mo na gawin yung advertising online. Halimbawa, kumbaga, hindi ganun ka-importante yung face-to-face interactions or in fact, yung mga Pilipino na mga talents working for foreign advertising companies. And then yung mga foreigners din na gusto magtrabaho dito, kumbaga parang may two-way exchange na rin na sa totoo lang, in practice, ay wala namang hadlang doon sa advertising dahil doon sa constitution natin. And then finally, yung public services, ito importante ito kasi matagal din talagang ni-restrict ng constitution natin yung pag-i-invest sa public services, mga utilities, etc. Pero dapat nating tandaan, noong 2022 ay nagpasa yung Kongreso ng Public Service Act. Na ibig sabihin ay maraming mga sektor sa halimbawa transportasyon, communication, etc. na talagang pwede na rin talagang mamuhunan ang mga foreigners kahit na hindi mo baguhin yung konstitusyon. Ang problema lang ay meron siyang pending na kaso ngayon sa Supreme Court
Pero kung hayaan ng Supreme Court na magpatuloy yung batas na yun, ay wala naman talagang hadlang. Hindi mo kailangan baguhin yung Constitution para makapasok yung mga gustong mamuhunan sa public services. So, ayun meron on the one hand, sabi nila yung mga batas na, yung Constitution natin ay hadlang. Pero in practice, ay wala naman talagang hadlang. So, parang in a way, parang niloloko ng mga politiko yung taong bayan sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay isang necessary or kailangan talaga para umunlad yung bansa natin. Salamat doon, Dr. JC. No? At siguro, balikan ko lang ulit yung nabanggit nyo kanina. Bukas na yung ating ekonomiya at kung bukas na siya, inaasahan natin na mas makakatulong siya sa mamamayan at mukha nga na ang pagbubukas pa nitong 3 areas na to ay hindi naman ganun talaga makakaapekto. Ano po kaya yung maaari pang gawin sa konstitusyon para makabuti siya sa ekonomiya natin kung meron man sa inyong pananaw? Sa tingin ko nga, Dennis, siguro mas may impact pa kung seryosohin ng mga politiko natin yung mga provision tulad nung sa political dynasties halimbawa, na on the one hand ay nakalagay na bawal ang mga dynasty sa konstitusyon pero wala kasing implementing na batas or implementing law doon. Sana yun na lang, ganong klaseng mga panukala na lang yung gawin nila, no? Kasi ang problema sa Pilipinas, weak yung rule of law natin, 'di ba? Kung saan yung mga batas ay hindi talaga nasusunod, or kung may pera ka ay pwede kang makalusot sa mga batas at regulasyon, 'di ba? So isang importanteng hadlang 'yon, kasi kung ako ay isang investor, makita ko ang Pilipinas ay weak ang rule of law niya. Halimbawa, kung galit yung gobyerno sa akin, ay parusahan niya ako at aking mga kasosyo at negosyo ko, edi hindi na lang ako mag-i-invest in the first place sa bansa na yan. So, I think yun isa din yun sa mga nabanggit namin sa aming discussion paper, na yung rule of law sa isang bansa ay napaka-importanteng salik doon sa pagpasok ng investments. Kasama na doon yung tinatawag na corruption perceptions or yung pagtingin ng mga investors, potential investors, sa antas ng korupsyon sa isang bansa. Kung makita nila sa Pilipinas, grabe yung korupsyon, edi ayoko na rin mag-invest dyan, di ba? So in fact, hindi lang namin to sinasabi, may mga quantitative studies din kami. Kung tingnan mo yung datos doon sa flows of foreign direct investments, and then yung datos din on corruption perceptions, rule of law, etc., lumalabas na hindi yung legal restrictions ang hadlang. And in fact, kapag inayos mo yung corruption perceptions, kapag pinababa mo yung corruption perceptions or yung ease of doing business ay pinalakas mo, ay nasa between 4 to 8 times ang pasok ng foreign direct investments kumpara kung galawin mo yung mga batas at yung konstitusyon. So, kumbaga, pinapatunayan or merong ebidensya na nagpapakita na dapat gawin talaga natin yung ating homework at hindi necessary yung paggalaw doon sa ating konstitusyon. Salamat po doon, Doc JC. Doc JC, isa pa po siguro na gusto kong tanungin, kasi mukhang doon sa inyong sagot, no, na hindi talaga siya doon sa konstitusyon ang kinakailangan na tingnan. Mukhang mas sa mga batas na meron tayo, lalong-lalo na kunyari sa political dynasty, sa corruption for example. Maliban po ba dito sa mga ito, base doon sa inyong pag-aaral, para mas mapaunlad pa natin ang ating ekonomiya at syempre ang ating lipunan, kasi nabanggit na nga po ninyo yung red tape, yung corruption, yung political dynasties, mayroon pa po bang mga kinakailangan pang gawin? Kasi mukhang ang sagot nasa politika ang problema. Meron pa po bang doon sa inyong pag-aaral na kinakailangan pang dagdagan doon sa political side na gawin? Well, aside from what I already mentioned, importante din yung infrastruktura. Halimbawa, yung transportation, logistics, etc. Napaka-importante din nun. Kasi kung walang infrastruktura, ang hirap mag-transport ng mga goods across different regions, for example. So, mahal ang pagnenegosyo sa isang bansa na kulang-kulang ang infrastruktura. Isa din sa mga lumalabas na factors na binabanggit ng investors ay yung mataas na presyo ng kuryente. Halimbawa, maraming mga aspeto ng pagnenegosyo na kailangan steady ang supply ng kuryente, etc. Pero
I think marami ding nagwa-warn dito na yung Malampaya natural gas reserves ay mauubos na yan by 2027 halimbawa. Kapag hindi yan napalitan ng alternative energy sources ay baka magkaroon ng mga malawakang blackouts or brownouts dito sa Luzon na 1/5 ng kuryente nun thereabouts ay galing dun sa natural gas reserves ng Malampaya. So ganun parang hindi lang yung mga batas, hindi lang yung red tape or corruption ang kailangan nating lutasin, kung hindi yung mga mas basic pa na infrastruktura, kuryente, etc. Lahat yan ay sama-samang factor na dapat nating pagtuunan ng pansin. So, isa din sa sinasabi namin, Dennis, dun sa discussion paper ay yung kalidad ng foreign direct investments ay dapat din nating pagtuunan ng pansin. Hindi lang yung quantity, kung hindi yung quality ng foreign direct investments. Kasi marami ding pag-aaral na nagpapakita na kapag ka masyadong maraming foreign direct investments, in fact, pwede pa nga yung makasama sa ilang mga sektor. Halimbawa, kung nadi-displace mo yung mga local businesses, enterprises, etc., at tumataas yung market power or monopoly power, then hindi lahat ng foreign direct investment ay nakabubuti. At ang pinakamagandang example noon ay yung POGO, di ba? Yung Philippine Offshore Gaming Operations, na kung susuriin mo ay isang uri ng foreign direct investment na galing sa China. Nagpatayo sila ng mga massive na complexes na kaliwat kanan yung mga building. Lumikha sila ng iba't ibang mga negosyo, trabaho, even yung mga Pilipino, di ba? Pinagmamalaki nila na maraming Pilipinong empleyado ng POGO. Even yung mga restaurant at ibang mga serbisyo na nagkikater sa mga POGO operations, negosyo din yan. So, magandang halimbawa yung POGO ng foreign direct investment. Ang problema nga ay yung mga POGO ay naging pugad ng krimen. Okay? Yung human trafficking, yung prostitution, etc. Samot-saring mga krimen yung lumabas sa mga POGO na yan at pakita natin yan sa mga investigasyon ng mga politiko. So, yun ang pinakamagandang example na hindi lahat ng foreign direct investment ay nakabubuti. Doc JC, sa usapan po natin, sa mga nabahagi na ninyo, ano po yung magiging mensahe ninyo para sa mga nagsusulong na economic charter change sa ating bansa? Well, siguro kailangan din nating balikan, Dennis, bakit ba nila ito pinupursu at bakit sa panahon na ito? So, I think may mga usap-usapan syempre na gustong manatili ng mga Marcoses sa kapangyarihan. At syempre, ang nag-orchestrate sa behavior ng mga politiko ngayon ay si Speaker Martin Romualdez na pinsan ni President PBM. So, I guess dapat na nilang itigil ito pagsusulong ng economic charter change. Unang-una, mali ang kanilang mga argumento na ito ay necessary para umunlad yung ating bansa. Napakarami nating problema na mas fundamental, corruption, red tape, bureaucracy, infrastructure, power, etc. na dapat pagtuunan ng pansin. In other words, so dapat nating gawin yung ating homework at hindi umasa sa mga shortcuts tulad ng economic charter change na hindi rin naman napatunayan or walang ebidensya na magpapakita na ito yung kailangan ng ating bansa. At pangalawa ay sayang kasi yung panahon, atensyon na ginugugol dito sa economic charter change. In a way nga, kung pansinin mo, hindi na nga siya priority sa ngayon nung Kongreso. Kasi lumipas na yung filing of candidacy, distracted na yung mga politiko, nakafocus na sila sa 2025. Pero I'm sure na in the future, meron pa rin magtutulak nito. Pero sana matuto na tayo mula sa ebidensya, sa mga eksperto na nagsasabi na hindi ito ang sagot sa ating mga problema. Sa mga gawain pagdating doon sa charter change, Doc JC, sa huli ang taong bayan natin yung magdedesisyon dito. Mahalaga siguro na marinig din namin yung mensahe ninyo pagdating sa ating mga taong bayan. Ano ba yung dapat nilang tingnan? Ano ba yung mga hindi dapat nila tingnan pagdating sa mga panukalang pagbabago sa ating saligang batas? So dapat natin tanungin, bakit ba sinusulong ng mga politiko itong mga bagay na ito? At sa kaduluduluhan nito, ang sagot din ay syempre gusto magpayaman ng mga politiko. At the end of the day, again, yung intersection ng politika at economics, napakarami pa actually, Dennis, na magandang pag-usapan. Halimbawa, yung pork allocations, sa budget ng ating gobyerno. Lahat ng yan, kung pagtatagpi-tagpiin mo yan,
parang lumalabas talaga yung pagiging politiko o leader ngayon ay isang paraan para magpayaman ang mga tao sa Pilipinas. Even yung mga negosyante, yung mga contractor sa iba't ibang sektor, etc., humahanap ng paraan para makapasok sa politika dahil para magpayaman sila. So, ayun again, I think dapat tayo maging critical bilang mga ordinaryong mamamayan dito sa mga polisiya na ito at ipagtagpi natin doon sa ano ba yung incentives na kinakaharap ng mga politiko natin. Maraming salamat doon, Doc JC. Talagang napaka-importante na intindihin yung konsepto ng political economy. Lalong-lalo sa pinag-usapan natin ngayong araw, no, na pag titignan natin ang relasyon, kunyari ng charter change sa ating ekonomiya, mukhang walang relasyon ito. May mga nabanggit nga kayo na may mga mas importante pang bagay na kailangan tignan, corruption, red tape, infrastructure, yung quality ng foreign direct investment natin na hindi kinakailangan ng charter change. Mas kinakailangan dyan implementation, paggawa ng batas, etc. Ikalawa siguro sa nakuha ko sa ating usapan ngayon ay yun na nga, hindi charter change ang usapan, ang kinakailangan pagdating sa pag-develop natin ng economy natin. Ikatlo, para din sa ating mga nakikinig, napaka-importante noong maging mapanuri at maging kritikal. Political economy pa rin to, no? Ano ba yung incentive ng ating mga mambabatas para isulong ito? Ito ba ay para talaga sa ekonomiya? Para ba sa ikabubuti ng ating mga mamamayan? O para ba sa kanilang mga sarili? Maraming salamat, Dr. Punong Bayan, para sa inyong pagtalakay ng political economy aspect ng ating Constitution. Malaking tulong ang mga pananaw na ito para sa pag-iisip tungkol sa mga panukala sa pagbabago ng ating saligang batas at pagpili din sa ating mga government officials na nalalapit na halalan. Dito na po nagtatapos ang ating episode. Ako po si Dennis Kilala. Maaari lamang bisitahin ang website ng CIDS sa cids.up.edu.ph o ang aming official Facebook page, facebook.com/UPCIDS. Maraming salamat at magandang araw po.